Hindi ko alam kung bakit palaging sa akin bumabaling ang mga nilalang na hindi ko maipaliwanag. Mga hayop na tila may malay, mga huni na parang panawagan, at mga titig na bumabaon sa puso ko. Minsan, iniisip ko na lang na baka niloloko lang ako ng imahinasyon ko. Pero ang karanasang yon, noong araw na iniligtas ko ang isang sugatang ibon, nagbago ang lahat. Doon nagsimula ang lahat, sa isang puting ibon na may matang tila tao, sa isang hapon na ako'y karaniwan lang, at sa pag-ibig na hindi ko kailanman inaasahang dadapo sa puso ko, gaya ng isang malamig na simoy ng hangin galing sa kagubatan. Magandang araw, Miss Aya. Tawagin mo na lang akong Alena. Hindi ko tunay na pangalan. 39 na taong gulang na ngayong kasalukuyan at naninirahan dito sa syudad ng Kamaynilaan. Ngunit lumaki ako sa isang baryong tinatawag na Lourdes, isang payapang pamayanan sa gilid ng kagubatan ng bundok sa lalawigan ng Leyte. Isang lugar na tila nakalimutan ng syudad noong nangyari ang mga kaganapan sa kwentong ito. Maraming taon na ang nakakalipas. Nang mga panahong yun, Miss Aya, nasa edad 17 anyos pa lamang ako. Malayo pa sa mga jeep ang baryo namin. Bihira nga lang din daanan ng mga sasakyan. Walang kuryente sa ibang bahagi at ang tubig ay galing pa sa sapa o igib mula sa poso. 5:00 pa lang ng umaga, gising na ang mga tao. Maagang bumabangon si Inay Sita, ang aking ina, para magluto ng lugaw habang ako na may sumasalok ng tubig at nagpapakain ng mga hayop sa likod bahay. Simple lang ang aming tahanan. Gawa sa kahoy at pawid. May silong kung saan nagsasabit ng lambat ang mga mangingisda sa tuwing napapadaan. May maliit din kaming hardin na may mga tanim na yerba buena, pandan at mga tanglad na paboritong liguan ng mga paru-paro tuwing sasapit ang hapon. Nang mga panahong ito, wala na akong ama, Miss Aya. Sumakabilang buhay siya sa isang aksidente sa bukid nang ako'y 12 anyos pa lamang. Mula noon, kami na lang ni Inay ang magkasama sa buhay. Siya bilang haligit ilaw ng aming tahanan at ako bilang anak na mas piniling yumakap sa kalikasan kesa makisilamuha sa mga kabataan ng baryo na abala sa sayawan, lalo na tuwing sasapit ang piyesta at panunood ng mga pelikula sa plaza. Hindi ako mahilig sa alahas o kolorete. Mas gusto kong maglabas sa ilog kesa magbihis para sa sayawan. At higit sa lahat, mas panatag ako sa piling ng mga hayop, mga pusa't aso, manok, at kung minsan, mga mailap na nilalang sa gubat. Ayon pa nga sa mga matatandang nakatira sa baryo, may kamay raw ako ng bantay hayop. Kasi kahit ang pinakamailap na ibon, dumarapo sa akin. At kahit ang galit na aso, ay sumusuko sa haplos ko. Araw-araw kinakausap ko sila, hindi sa salita, kundi sa damdamin. May hiwaga sa tingin ng mga nilalang na ito. At kahit hindi sila nagsasalita, para bang nauunawaan ko ang nais nilang iparating. Pero sa kabila ng mga yon, marami pa rin ang mga batang tinutukso ako. Tinatawag na si Raulo o di kaya ay albularya sa hayop. Pero sanay na ako. Basta't ako'y nasa piling ng kalikasan. Buo ako. Walang kulang. Walang sobra. Ang buhay sa baryo, paikot-ikot lang. Mga araw ng pagtatanim, anihan, at paminsan-minsan, piyesta o lamay. Tahimik, payapa, walang gaanong nagbabago. At aaminin kong minsan may lungkot din sa ganong katahimikan. Hanggang sa isang araw ng Marso, mainit ang hapon at makapal ang alikabok sa paanan ng kagubatan sa silangang bahagi ng aming baryo. Bitbit ko ang lumang tiklis na yari sa yantok
at sinuotan ng basang sako sa ilalim para hindi kagatin ng mga bukbok. Naglakad ako papasok sa gubat upang mangahoy. Gaya ng nakagawian tuwing Sabado ng hapon, doon ako nangunguha ng tuyong sanga ng kahoy, panggatong sa kala ni inay, at paminsang ibinebenta ko sa tindera ng bibingka tuwing linggo. Ang mga yabag ko sa tuyong dahon ay may tunog na musika sa akin. Nakababad na ang pakiramdam ko sa amoy ng gubat, ang halimuyak ng damong makahiya, ng hinog na bayabas, at ang kiliti ng hangin na dumaraan sa likod ng tenga ko. Abala ko sa pagpulot ng ilang naputol na sanga ng ipil-ipil nang may narinig akong halakhakan sa di kalayuan. Mga tinig ng batang lalaki, padabog, pabiro, may kasama pang kantsawan. Saglit akong napatigil, sinubukang unawain ang direksyon ng ingay. Kasunod nun, isang pamilyar na pak ang narinig ko. Ang tunog ng goma ng tirador na tumama sa kung anong bagay. Hindi na ako nagdalawang isip. Maingat akong lumakad patungo sa pinanggagalingan ng ingay. Nilalampasan ang mga 20 ng lantana at pakong ligaw. Hanggang sa makatanaw ako ng 3 batang lalaki sa isang maliit na clearing. Isa ang nakaupo sa ugat ng puno ng akasya. Hawak ang tirador, habang ang dalawa'y tumatawa. Panay pa ang sigaw. Ang galing mo, B-boy. Tumama sa pakpak. Hala, parang umiiyak yung ibon oh. Haha, pag napatay natin yan, kukunin ko yung balahibo. Agad kong namukaan ang 3 batang lalaki. Anak ito ng mga kapitbahay namin na kilala sa pagiging pasaway. Minsan ko na silang nasita, kaya naman nagmadali na akong lumapit sa kanila. Hoy, anong kabalbalan yan? Hindi ba't sinabihan ko na kayong huwag kayong mananakit ng mga hayop dito sa gubat? Singhal ko habang binibilisan ng hakbang. Nabigla sila. Isang kisap mata lang. Nagtakbuhan ng 3. Iniwan ng tirador at isang latang pinagsisidlan nila ng hinog na aratilis. Sa paanan ng punong kahoy, nakita ko ang isang ibon. Pero hindi gaya ng kahit anong ibon na nakita ko noon. Maputi ang balahibo, hindi mapusyaw, kundi purong puti. Gaya ng nyebeng sinasalamin lang sa mga larawang nasa almanak ni Kapitan Nida. Kumikinang ito sa ilalim ng araw, para bang binudbura ng pinong alikabok ng buwan. May iilang kulay dilaw pa itong balahibo sa may itaas ng mata na animoy nagsisilbing kilay niya. Ang katawan ay halos kasing laki lang ng kalapate, pero mabilog. At ang pagkakahubog nito, mas maselan, mas elegante, tila gawa ng kamay, hindi ng kalikasan. Ang mga pakpak nito'y manipis, naguhit kulay ginto rin. Halos hindi mo nga mapapansin kung hindi mo tititigan ng mabuti. Pero ang pinaka nakakabighani sa lahat, ang mga mata niya. Kulay pilak, malamlam at malalim, parang may sariling diwa. Sa kabila ng dugo sa kanyang pakpak, nanatili itong marangal, parang isang nilalang na hindi sanay sa pagiging nasa lupa. Hindi ito pumipiglas. Sa halip, tumitig lang ito sa akin. Tahimik, waring nagmamakaawang, kunin ko siya at huwag patayin. Hindi ka na nila masasaktan. Mahina kong bulong at marahan kong kinuha ang ibon gamit ang aking panyo. Iniingatang wag masagi ang sugatang bahagi ng kanyang pakpak. Wala itong imik, ngunit nararamdaman ko ang mahinang tibok ng puso niya sa aking palad. Mabilis na halatang natatakot, ngunit buhay. Inilagay ko siya sa gitna ng mga tuyong dahon sa loob ng aking tiklis at tinakpan ng malinis na panyo. Nang mga sandaling yun, Miss Aya, pakiramdam ko hindi lang basta ibon ang karga ko. May kung anong kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Tila huminto ang hangin. Tila din may nanunood mula sa kailaliman ng kakahuyan. Paglingon ko sa gubat,
May mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga punong kahoy. Mabilis at mailap, gaya ng mga panaginip na hindi mo mahabol. Ngunit hindi ako natakot. Sa halip, dama ko ang paninikip ng dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi sa pakiramdam na may simula ng hindi ko pa ganap na nauunawaan. Maingat kong inuwi ang ibon. Kahit ang tiklis ay yari sa yantok, parang ang buhat ko'y ginintuan. Magaan sa katawan ngunit mabigat sa dibdib, na para bang may hinuhula ang hindi ko masambit. Tahimik akong dumaan sa likod bahay. Iwas sa mga mata ng osisero chismosa sa labas ng sari-sari store. Alam kong kapag nakita nilang ibon, baka tawagin na naman akong baliw. O mas malala, baka mapagtripan nilang kunin o saktan ito. Pagkapasok ko sa bahay namin, agad akong dumiretso sa silid ko. Isinara ko ang bintana, inilatag ang banig sa sulok, at saka ko inilabas ang ibon. Hindi pa rin ito gumagalaw, pero buhay. Ang mga mata nitong pilak, nananatiling bukas, nanunood, o marahil nakikiramdam. Kinuha ko ang mga telang malinis, sinawsaw sa mainit-init na tubig na may dahon ng lagundi, saka banayad na pinunasan ng dugo sa pakpak ng ibon. May maliit na butas ang balat, tila tinamaan nga ng tirador, pero hindi naman gaanong malalim. Marahan ko iyong tinapala ng dahon ng ikmo na pinalambot ko sa init ng palad. Isang pamahiin mula kay Lola Sayon na sinubukan ko lang minsan sa isang tarsier na nasugatan. Gumaling yon, kaya't umaasa akong gagana rin ngayon. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ka, pero hindi kita papabayaan. Mahinang bulong ko habang pinupunasan ng balahibo niyang parang ginto sa ilalim ng liwanag. Kinagabihan ng araw na yon, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa kaba, kundi sa pakiramdam na para bang may ibang presensya sa loob ng silid ko. Tahimik ang paligid, maliban sa mga kuliglig sa labas. Ngunit ang hangin ay may kakaibang lamig. Hindi malamig na nakakapangatog, kundi malamig na nakakapayapa. Tila yakap mula sa hindi mo nakikita. Nakaupo lang ako, pinagmamasdan ng ibon na ngayon ay natutulog sa ibabaw ng tiklop na kumot. Sa isang saglit, parang gumalaw ang mga balahibo nito at kumislap ang guhit na ginto sa pakpak. Napasinghap ako, ngunit hindi ko kinibo at marahan na lamang ipinikit ang mga mata ko. Hanggang sa nilamon na nga ako ng antok at tuluyan na akong nakatulog. Doon, dumapo ang panaginip. Sa panaginip ko, nasa gitna ako ng kagubatan, ngunit hindi ito ang gubat na alam ko. Ang mga puno ay mas mataas, ang mga dahon ay tila salamin, sumasalamin sa liwanag ng buwan. Ang lupa, kulay luwad na may bahagyang liwanag, at ang hangin ay puno ng mga bulong, malambing, masinsinan, parang musika. Isang figura ang lumapit sa akin, nakasuot ito ng puting kasuotan, mahaba at kumakaway sa hangin na parang usok. Mahaba din ang kulay puti niyang buhok at gaya ng suot niya, dinuduyan din ito ng hangin. Hindi ko makita ang mukha niya. Binabalot ito ng aninong ginto at pilak. Ngunit ramdam ko, kilala ko siya. Hindi sa anyo, kundi sa damdaming taglay niya. Kalmado pero malalim. Alena, salamat sa pagligtas. Anang tinig na hindi nanggagaling sa labi, kundi sa paligid, sa hangin mismo. Ha? Sa pagligtas? Teka, anong lugar to? At sino ka? Tanong ko. Hindi mo pa ako kayang makita. Hindi sa anyong totoo. Hindi pa ngayon. Nilalang ka ba ng gubat na to? Muling tanong ko. May bahid ng takot pero higit sa lahat, pagkamaang. Tahimik at marahan siyang tumango. Ako'y bahagi ng lugar na matagal nang nilimot ng mga tao. Bahagi ng lupa
ng hangin, ng mga lihim na ibinulong ng kalikasan sa mga piling nilalang na gaya mo. Ha? Anong gaya ko? Teka, bakit ako? Bakit ako nakarating dito? Mahina kong usisa. Dahil ikaw ang may puso para sa amin. Ang puso mong hindi sinarahan ng ingay ng mundo. Ikaw ang napiling tagapagtawid. Tagapagtawid? Ngunit bago pa man ako makapagtanong muli, bigla akong nilukob ng liwanag. Puti, bughaw, at gintong sabay-sabay. Para akong iniangat mula sa lupa. Pagmulat ko ng mga mata ko, nasa kwarto na ulit ako. Umaga na. Sa tabi ko, wala na ang ibon. Napabalikwas ako. Hinanap ko ito sa banig, sa ilalim ng lamesa, sa bintana. Pero wala. Hindi pwedeng ganun na lang siya mawala. Ani ko sa sarili ko, halos umiiyak na. Hinanap ko pa nga ito sa buong kabahayan, maging sa aming bakuran. Naisip ko kasing, baka habang natutulog ako ay may nakapasok na pusa sa silid ko at biniktima ang ibong ginamot ko. Nay, may nakita ka bang pusang pumasok sa loob ng silid ko? Tanong ko kay inay na nasa bakuran. Pusa? Bakit naman papasok ang pusa sa silid mo? Kasi po may ibon akong ginamot doon. Baka lang nakita mo. Wala naman akong nakitang ibon dito. Kanina pa ako paikot-ikot dito sa bahay eh. Ganun po ba? Sige po. Pagbalik ko sa loob ng silid ko, may nakita akong kakaiba sa ibabaw ng tiklis. Isang balahibong puti, pinong-pino na may guhit ng gintong sinag sa gitna. At sa ilalim nito, isang maliit na sulat na nakasulat sa hindi ko kilalang papel. Tila balat ng dahon, ngunit tuyo at makintab. Maraming salamat sa pagligtas at pagmamahal mo. Babalik ako. Yun ang mga katagang nakasulat sa tuyong dahon. Nag-iwan ng malaking katanungan sa akin. Ang bagay na yon, hindi ko lubos mapaniwalaan na ang may gawa nun ay ang ibong iniligtas ko. Imposible naman kasing natuto siyang magsulat gayong wala naman siyang kamay. Nang mga sumunod na araw, Miss Aya, hindi ko na nga muling nakita pa ang ibon na ginamot ko. Kaya naman inisip ko na lang na muli na itong bumalik sa kanyang tahanan. Hanggang sa dumating ang araw ng linggo, tahimik ang buong baryo. Mula sa bintana, tanaw ko ang usok mula sa mga palayok ng kapitbahay. Ang mga batang naglalaro sa ilalim ng puno ng bayabas at ang pamilyar na tunog ng kampana mula sa kapilya sa tuktok ng burol. Ngunit sa kabila ng karaniwang sigla ng araw, may kakaiba sa umagang yon. Tila mas malamig ang hangin at mas mabagal ang daloy ng oras. Kinuha ko ang balahibot sulat na ibinalot ko sa puting panyo. Hindi ko masabi kung panaginip lang ang lahat, pero ang bakas ay totoo. Ang balahibo, ang dahon na papel, at higit sa lahat, ang pakiramdam sa dibdib ko na may malaking pagbabagong nagsisimula at hindi ko maipaliwanag. Para bang may hinihintay ako. At dumating nga siya. Bandang 12:00 ng tanghali, habang naglalakad ako pauwi galing sa sapa matapos maglaba, nadaanan ko ang kapilya sa ilalim ng mga akasya. Nakita ko siya, nakaupo sa isang bato sa gilid ng landas, nakayuko, parang nawawala sa sarili. Hindi ko siya kilala. Hindi siya taga rito. Natitiyak ko yun. Nakasuot siya ng simpleng puting kamiseta. Basang-basa ang laylayan na para bang galing sa ulan. Kahit wala namang ulan buong araw. Ang balat niya ay maputla, halos porselana, ngunit hindi mukhang may sakit. Ang buhok niyang maitim ay basa rin. Lagaslas sa noo, parang bagong bangon sa ilog. Ngunit ang pinakakakaiba sa lahat, ang mga mata niya, kulay pilak, parang sa ibon. Nanlaki ang mga mata ko. Tumigil ang hakbang.
Hindi ako agad nakapagsalita. Parang naramdaman niya ang titig ko, kaya't dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Saglit kaming nagkatitigan. Walang salita, walang kilos, pero puno ng pag-uusisa. Nakita ko sa kanyang mata ang parehong lalim, parehong lamlam, at parehong katahimikan ng nilalang sa panaginip ko. Marahan akong lumapit sa kanya, nanginginig ang kamay. Hindi ko alam kung sa takot o kung anong hindi ko maipaliwanag. Ikaw ba yun? Mahina akong tanong, halos pabulong lang. Kunot noon naman siyang napatingin sa akin. Ano? Tinig ng tao, lalaki, malalim, banayad, pero halatang naguguluhan. Hindi mo ko kilala? Tanong ko muli at mas lalo pang nilapitan siya. Dahan-dahan naman siyang umiling. Hindi ko nga kilala ang sarili ko. Paano kita makikilala? Parang tinamaan ako sa dibdib ng bigat ng mga salitang yon. Umupo ako sa tabi niya. Hindi ko na naisip kung tama ba o hindi. Basta alam ko, kailangan kong manatili roon. Talaga ba? Anong pangalan mo? Tanong ko. Hindi ko nga alam. Pagdilat ko kanina, nasa ilalim na ako ng punong malapit sa ilog. Basa, malamig at wala akong maalala. Ni pangalan, ni kung saan ako galing. Hindi ako agad nakasagot. Tinignan ko ang kanyang kamay. Malinis, walang kalyo. Parang hindi sanay sa gawaing bukid. Tinignan ko ang kanyang mga paa. Walang tsinelas, ngunit walang bakas ng galos. Kahit pa ang dinaanan niyang lupa ay puro bato at putik. Gusto mo bang sumama muna sa amin? Alok ko, hindi ko rin alam kung anong nagtulak sa akin. Makakapagpahinga ka ron. Makakakain at makakapag-isip. Baka sakaling bumalik ang alaala mo. Tahimik siya sa loob ng ilang segundo. Tapos marahan siyang tumango. Hindi ko alam kung ano ang nakain ko, Miss Aya. Dinala ko nga siya sa bahay namin. Na ikinabigla naman ni Nanay Sita. Siyempre, kilala siya sa pagiging mapagmatyag sa mga estranghero. Sino yan? Agad niyang tanong habang nagkukumahog akong magpainit ng tubig para sa tsaa. Nakita ko sa gubat, Nay, sa tabi ng kapilya. Wala siyang maalala kaya inalok ko siya rito. Baka kasi may mangyaring masama sa kanya. Kinakabahang paliwanag ko dahil baka pagalitan niya ako. Maingat na pinasadahan ni inay ng tingin ng binata na ngayon ay nakaupo na sa silya ng aming sala. Mukha naman siyang matinong tao. Pero mag-iingat ka, Alena. Hindi lahat ng tahimik mabuti. Tumango na lamang ako, pero sa loob-loob ko, may bahagi na ng sarili kong nagtatanggol sa kanya, kahit hindi ko pa siya lubos na kilala. Pinaghain namin siya, tahimik naman siyang kumain, maayos ang kilos, marunong gumamit ng kutsara at tinidor. Ngunit halatang lahat ng bagay ay bago sa kanya. Sinubukan namin siyang tanungin kung may naaalala siya, pero wala pa rin. Kahit pangalan, hindi mo talaga maalala? Sige, papangalanan na lang kita. Baka pwedeng tawagin muna kitang Silvano? Ani ko sa binata. Silvano? Mahinang ulit niya. Oo, Silvano. Salitang Latin yan para sa gubat. Doon naman kita natagpuan. Kaya yun na lang sigurong itatawag ko sa'yo. Marahan siyang sunod-sunod na tumango. At sa unang pagkakataon, nakita kong sumilay ang ngiti sa mga labi niya. Kung yan ang gusto mong itawag, sige. Sa mga sumunod na araw,
Nanatili si Silvano sa amin. Tumutulong siya sa gawaing bahay. Tahimik lang, laging maaga kung gumising. Mahilig siyang tumitig sa langit na para bang may hinihintay. At sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang paghanga ko. Hindi dahil sa itsura lang niya, bagamat mahirap hindi mapansin ang taglay niyang kaakit-akit na ganda. Ngunit sa katahimikan niya ako mas lalong humanga. Katahimikan na para bang puno ng hiwaga. Isang gabi, habang pareho kaming nasa likod bahay, naglalagay ng sanga sa kalan, nagtanong siya sa akin. Alena, naniniwala ka ba sa mga engkanto? Engkanto? Bakit mo naman natanong? Tila may parte sa sarili kong nagsasabing hindi ako katulad ng iba. Parang may kulang. May hindi ko maintindihan. Sa bawat gabi na nanaginip ako, palaging kagubatan na hindi ko pa nakikita. May mga nilalang na parang ako rin. Hindi ako agad nakasagot. Sa halip, tinanong ko siya pabalik. Anong nararamdaman mo kapag naroroon ka sa panaginip? Nararamdaman? Pakiramdam ko, nakauwi ako sa lugar kung saan talaga ako nakabilang. Matapos ang tagpo ng gabing yun, Miss Aya, mas lalo pang lumakas ang kutob ko. Hindi na kasi bago sa akin ang mga kwento-kwento tungkol sa mga nilalang na nakatira sa gitna ng kagubatan o mga tagapagbantay ng kalikasan. Simula pa lang ng unang beses ko siyang makita, malakas na ang kutob kong siya ang ibon na ginamot ko. Baka sa lakas ng pagkakalaglag niya mula sa puno, nabagok ang ulo niya at nawala ang alaala. Mga ganong bagay lagi ang tumatakbo sa aking isipan, Miss Aya. Pero sa kabila nun, pilit ko yung ipinagsasawalang bahala. Lalo na't nararamdaman kong mas lalong nahuhulog ang loob ko sa kanya. Paglipas ng ilang linggo, naging bahagi na ng araw-araw naming buhay si Silvano. Walang alaala kung saan siya galing. Ngunit parang laging kabisado ng katawan niya ang paligid ng buong baryo. Para bang hindi siya banyaga rito, kundi muling nabalik sa tahanan niya, lalo na ang kasukalan ng kagubatan. Alam na alam niya kung saan marami ang mga ligaw na prutas ang namumunga sa gitna ng kagubatan na kahit kailan ay hindi ko pa nararating. Alam niya rin kung saang parte namumunga ang mga kakaibang bulaklak na sa kailaliman ng gubat mo lang makikita. Hanggang sa dumating ang isang gabi ng Hunyo. Bumuhos ang malakas na ulan. Nasa likod bahay kami, nakasilong sa silong ng bahay habang nakikinig sa hampas ng ulan sa bubong. Alena, may mga alaala akong bumabalik. Hindi malinaw, parang panaginip lang, pero alam kong totoo. Mahinang sabi niya, kaya naman napalingon ako sa kanya. Anong klaseng alaalang tinutukoy mo? Isang sanga ng kahoy, isang panaghoy, isang matinis na tinig na nagsabing, hindi ka na nila masasaktan. May mukha ng isang babaeng hindi malinaw sa paningin ko. Natigilan ako, naikuyom ang mga palad ko. Tama nga, hindi ako nagkakamali. Humugot muna ako ng malalim na buntong hininga bago nagsalita. Ako yun. Ako ang nagsabi nun. Nung araw na nakita kita bilang ibon. Mahinang bulong ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sa mata niya, unti-unting lumitaw ang liwanag. Parang may nabuksang pinto sa kanyang isipan. Ibon? Oo. Ako nga ang ibon na yun. Ako ang puting ibon. Tila hindi niya makapaniwalang sambit. Maya-maya pa, tumayo siya. Lumabas sa ulan. Animoy walang pakialam sa pagkabasa. Sinundan ko siya. Habang bumabagtas kami sa kakahuyan, palalim ng palalim. Hanggang sa huminto kami sa isang lugar. Ang mismong clearing kung saan ko siya unang nakita. Doon, sa ilalim ng puno ng akasya,
Humawak siya sa katawan ng puno at napaluhod. Dito ako bumagsak. Dito ako naging anyong hayop. Isang parusa. O marahil, isang pagsubok. Aniya, parusa? Tagapangalaga ako ng gubat. Nilalang ng hangin at liwanag. Ngunit nilabag ko ang isang batas. Lumapit ako sa mundo ng tao na may dalang damdaming hindi dapat sa amin. Ninais kong makita ang mundo ninyong marupok at masigla. Ngunit sa aking pagbaba, may tumama sa akin. Hindi ko alam kung ano, hanggang sa tuluyan akong bumagsak sa lupa, sugatan at walang maalala. Pero ngayon, nagbalik na. Nagbalik na ang lahat ng alaala ko. Napaluha ako. Hindi ko alam kung dahil sa bigat ng kanyang kwento o sa katotohanang ako ang dahilan kung bakit siya muling bumalik sa kanyang anyo. Kung hindi ko sanang pinulot. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung hindi mo ko kinuha, wala akong malayong mararating. Ang pagpulot mo sa akin ay hindi aksidente. Ito'y paanyaya ng tadhana, Elena. Napatingin ako sa kanya. Lumitaw sa paligid ang mga alitaptap at ang liwanag ng buwan ay parang sumisilip mula sa mga dahon. Umangat ang hangin at kasabay nito, tumingala siya. Dumating na ang panahon. Kailangan ko nang bumalik. Aalis ka na, pero paano ako? Mahinang tanong ko. Lumapit siya sa akin. Kinuha ang kamay ko at inilapat sa kanyang dibdib. Hindi ako mawawala, Elena. Dahil bahagi na ako ng mundong iniingatan mo. Ng gubat, ng hangin, ng mga hayop na may diwang tapat. Maraming salamat sa iyo. Sa huling saglit, niyakap ko siya. At sa aking pandinig, parang muli kong narinig ang huni ng puting ibon. Malalim, mapayapa, at puno ng pasasalamat. Kasunod nun, isang aninong liwanag ang bumalot sa kanya. Unti-unting lumiwanag ang katawan niya hanggang sa siya'y naging sinag na tumingala sa langit at tuluyang naglaho sa gitna ng ulan. Lumipas ang mga buwan, tahimik muli ang aming baryo. Wala nang kwento ng nawawalang tao o aninong gumagala sa gubat. At ako, bumalik sa dati kong gawain. Mangahoy, mag-alaga ng hayop, magtanim ng yerba buena. Ngunit sa araw-araw, iniisip ko siya, si Silvano, ang ibong minsang inalagaan ko at ang nilalang na minahal ko ng higit sa sarili. Isang madaling araw ng Desyembre, habang nagwawalis ako ng tuyong dahon sa harap ng bahay, may nakita akong pamilyar na tanawin. Isang puting ibon na nakadapo sa harap ng bintana. Parehong-pareho, maliit, marilag, at may guhit ng ginto sa pakpak. Nilapitan ko ito, at imbis na lumipad, tahimik lang itong tumitig sa akin. Sa mata nitong pilak, naroon ang parehong lalim. Naroon pa rin siya. Napangiti na lamang ako. Ikaw na naman, mabuti at dumalaw ka. Masayang wika ko. Lumipad ito paikot sa akin at saka dumapo sa aking balikat. Walang salita, walang anyong tao. Pero sa titig, ramdam ko, bumalik siya. Kahit saglit lang, upang ipaalala na ang pag-ibig na totoo ay hindi kailangang tao lang ang bumigkas. May mga pag-ibig talagang nagsisimula sa sugat. May mga damdaming nabubuo sa katahimikan. At may mga nilalang na hindi kailanman magiging atin. Pero darating sa tamang oras, bilang isang puting ibon, isang panaginip, o isang alaala na habang buhay mong pupunasan ng ngiti. Hanggang dito na lang ang kwento kong ito, Miss Aya. Maraming salamat.